Papurihan mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Ikaw, Yahweh, na aking Diyos, kay dakila mong talaga, karangal at kamahalan, lubos na nadaramtam ka. Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag. Kalangit ay parang tulda na kamay mo ang nagladlad. Tayo pong lahat. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Tayo pong lahat ay magsipagtayo para sa awit ng pagsamba. Diyos na dakila, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Ama, sa umagang ito. Panginoon, aming Ama, salamat sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin, sa panibagong pag-asa na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Panginoon, kayo ang siyang mangunas sa aming pagsamba sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo at paggagabay mo sa amin sa nagdaang linggo, Panginoon. Panginoon, ingatan mo nawa ang siyang mga papunta pa lamang sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Kayo ang siyang magbigay, Panginoon, ng lakas, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, sa amin, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, na ang umagang ito, ang araw na ito ay para sa iyo, Panginoon, na kayo ang siyang manguna, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na kayo ang siyang maranasan namin at marinig namin ang iyong mga salita, Panginoon. Puspusin mo nawa, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magkakaloob ng mensahe sa araw na ito. Kayo ang siyang manguna sa kanyang buhay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Pwede niyo po bang ngitian yung inyong mga katabi ngayong umaga? Praise God. Yan. Sabi po nung awit, kailan may hindi mag-iisa. Yan. Yung buhay po natin bilang mga Christian, hindi naman po pinaramis ni Lord na magiging smooth. Lahat
lahat ng ating lakarin, lahat ng ating lakbayin sa buhay. Ngunit isa yung pangako ng Panginoon na kailanman ay hindi kita iiwan at pababayaan. So kailanman, anumang season ng buhay mo, hindi ka iiwan ng Panginoon. Amen po? Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo at awitan natin ang ating Diyos na buhay? Awitin natin yung di mag-iisa. Na hindi ko makakalimutan na illustration na na-share ay yung merong isang bata na natrap sa bubong. Tapos, sabi niya, "Saklolo, tulungan niyo ako." Sabi niya. Merong dalawang lalaking pumunta sa harap niya. Isang malaking katawan na malaki yung bisig at isang patpatin. So, yung sumalo sa kanya, alam niyo po kung kanino siya pumunta? Dun sa patpatin. Alam niyo bakit? Kasi yun yung tatay niya. Yung tatay niya. Kasi alam niya na kahit yung tatay niya patpatin, alam niyang hindi siya papabayaan. Alam niya na yung tatay niya, kahit na mukhang mahina yung katawan, masasalo siya. At iaalay ng tatay niya yung buhay niya para sa kanyang anak. Pero ang Diyos natin hindi patpatin. Ang Diyos natin hindi mahina yung katawan.
can always trust in our Lord sa lahat ng season ng ating buhay. Alam niyo po, kahit anong pagdaanan natin, maging yung pinakamasakit sa buhay, kapag kilala mo, sabi niya, the sheep knows my voice. At kapag ikaw ay isang sheep na alam mo yung shepherd mo ay mabuti, alam mo yung shepherd mo hindi ka papabayaan, andun yung pagtitiwala mo sapagkat kilala mo ang Panginoon. Paano mo siya makikilala? You read your Bible, you pray every day. Lagi po, mula bata tayo sinasabi to, read your Bible and pray every day. Read your Bible and pray every day. Para mas makilala mo ang Diyos. You see, minsan po, ang ginagawa natin sa Bible, ginagawa natin siyang horoscope. Na parang, Lord, ano ba yung gagawin ko ngayon? Pero hindi. I pray that as we read our Bible, ang una nating maging purpose ay makilala yung sumulat nun. Na ang una nating purpose ay makilala kung bakit niya sinulat yun. Ang una nating purpose ay makilala siya. Yung author ng greatest book. And the Word of God is alive. It is like a double-edged sword that pierces through the spirit and the soul. At yun din, sabi niya, kaya pala siya ginamit na sword of the spirit. Kasi every day, yun yung magiging sanggalang mo, yun yung magiging sandata mo sa lahat ng hamon ng buhay na pagdadaanan. And the word, sabi niya, heaven and earth will fade, but my words will remain. And as you read the Word of God, patuloy na magtitiwala ka sa Panginoon. Ano man yung maging sitwasyon ng buhay mo. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Sapagkat ang Diyos ay dakila. At walang imposible sa Kanya. Ako'y magtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo.
sa iyo, Panginoon. Mananatili sa iyong presensya, Panginoon. Sapagkat sabi niyo nga, Panginoon, sino man na nakakonekta sa main vine, Lord, ay mamumunga, Panginoon. And Lord, dalangin ko, Panginoon, na sa aming pagsamba, Panginoon, makasama ka namin, Panginoon. Ilalanin namin na ang kapangyarihan mo, ang kaputihan mo, ang siyang lumulukob sa aming mga buhay, Panginoon. At ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na siyang humahawak sa aming buhay, Panginoon. At sa iyo namin ipagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya ay mahina ring tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makuha ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya tulad ng pagkapilig ay Aaron. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama." Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagligtas sa kanya kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Tayo pong lahat. Ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Praise God, hallelujah. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. God's morning po. Yan, ngitian natin yung ating mga katabi. Isang pinagpalang araw na ibinigay ng Diyos sa ating lahat. Ganon din, tayo po ay bumabati sa mga kasama natin via live streaming, ang ating mga kapatid, kaibigan, mga kamag-anak na nasa ibang lugar, maging nasa ibang bansa, nakakasama po natin sa pagsamba. Today is October 20, 2024. Pagtama yung aking pagbilang, 67 days before Christmas. So, napakabuti ng Panginoon sa atin na tayo po ay pinagpapala niya sa lahat ng pagkakataon. Masaya po tayong mag-announce. Yesterday po ay ginanap po natin yung ating pong outreach ministry na pagkasundaan po sa council na
after nagawin ng mga kabataan ng EXA sa Preda Foundation Incorporated sa Home for the Boys, tayo po ay babalik doon once a month. At para sa buwan ng October, kahapon po ay pumunta po tayo doon para sa ating pong outreach ministry. Mayroon pong 30 bata, 30 na mga batang lalaki sa Preda Foundation, Home for the Boys dito po sa Nagbayan. Kasi mayroon pong Home for the Girls dyan sa may Sakatihan. So dito po yung napili natin. Bukod sa kaya natin, kasi 30 young boys, age 8 to 17. Kaya po sila nandoon, there are two ways, o mayroong dalawang pagkakataon bakit sila napunta doon. It could be sila po ay na-abuse. Sinave sila ng DSWD, dinala po sila doon. Pangalawa po, yung iba doon naman, nakagawa po sila ng kasalanan, minor age pa lang sila, hindi po sila pwedeng ikulong, kaya nandun po sila para sa kanilang rehabilitation. Kaya po, salamat po sa mga nagbigay ng pagkain, kasi ganito po yung ginagawa natin doon, 4 na ano po siya, magpapakain po tayo ng physical at saka spiritual, yun pangalawa. Tapos, nakikihalubilo tayo sa kanila, yung mga kabataan natin, o tayo makipaglaro tayo sa kanila. Tapos, nagdadala tayo ng something na kahapon po, nung yung mga kabataan, nagdala sila ng mga school supply nila, kasi po, nag-aaral din po sila. Yung iba sa kanila, elementary, yung iba sa kanila ay high school sa Nagbayan. Kahapon po, sa pamagitan ng mga mayap, ay nagdala po sila ng toiletries. Mga sabon, toothpaste, toothbrush, nakita ko doon. Ano pa yon? Something like that po. Kaya po, salamat. Kung gusto po ninyong maging part, ay magsabi lang po kayo sa November, probably after dawn prayer, second Saturday, babalik po tayo doon. And kahapon po, habang pauwi po kami, naisip namin na baka pwedeng yung December na pag-visit natin sa kanila ay magkaroon tayo ng simple Christmas party po nila para po masaya po sila. Marami po sa kanila, hindi po sila dinadalaw ng kanilang family. At sana po ay yun po ang ano natin. Isali natin sila na mga paglilingkuran po natin. At the same time, dalawa po itong ginagawa natin. Ito po yung dati na ginagawa natin. Nagkakandak po tayo ng mass wedding sa San Rafael. Noong pong Martes ay nakipag-meeting po kami ni Pastor Andoy sa 6 couples na nagsasama na pero hindi ikinasal. At itinakda po natin na ang mass wedding ay gaganapin natin sa December 14, Saturday before Simbang Gabi. Yun po yung target natin. So, last time na naggawa tayo ng mass wedding, ito po yung part na ginagawa natin sa kanila. Kasi wala silang pera na pang-ayos ng kanilang pangkuha ng requirements sa PSA, panglakad nila dyan sa munisipyo San Marcelino. Nagbigay po tayo ng 1.5. Mayroon na pong nagbigay na para sa 3 couple. So, baka gusto po ninyo na kayo po ang sumagot doon sa 1,500 per couple, pang-ayos po nila ng kanilang document na makapag-apply po sila ng marriage license. Yun po yung ano. At on the day, December 14, yung araw po ng kanilang mass wedding, tayo rin po ay naghahanda para sa merienda na pagsalusaluhan after po ng kanilang wedding ceremony. So, kung gusto po ninyong maging part dito sa dalawang outreach program natin, outreach ministry natin, magsabi lang po kayo.
Ito pong ating mga announcement. Sa Sabado po, ang ating pong UMYF Sing Out na gaganapin sa Kabanggan Sports Complex. October 26 sa Sabado. So, salamat po. May mga tumulong na sa mga kabataan na kung gusto po ninyo maging part din sa pagpunta nila sa kanilang mga nanghingi po sila para sa kanilang t-shirt yata. Half sasagutin nila. Then, on October 25, 26, Friday, Saturday naman, ay annual WCS retreat. Yung Sambales, Bataan, WCS, ay mayroon po kayong retreat na gaganapin sa Camp Galilee sa Iba. October 25, 26, Friday and Saturday. So, ano po natin yun na at least po ay nanghingi sila ng number kung ilan po ang makapunta sa atin. Mamaya po, mag-usap po tayo uli. Then, tomorrow, mamayang madaling araw po ay may biyahe po kami. Mayroon po tayong MEA Workers Convocation sa Baguio City, October 21 to 23. Ang lahat po ng pastors and deaconesses ng buong Manila Episcopal Area from Palawan sa Southern Tagalog, Central Luzon, hanggang part po ng Nueva Ecija, tinatawag na Manila Episcopal Area, lahat po ng mga workers ay magtitipon-tipon po para sa 3 araw na convocation. Kaya mawawala po kami ng ilang mga araw. So yun po ang ating pong mga announcement. Further announcement po, mayroon po tayo sa November 3. Isasama po natin sa Communion Sunday po ang ating pong Memorial Sunday. Pag-alaala, minsan ang pag-alaala ng ating mga mahal sa buhay, gaganapin po natin sa first Sunday of November 3. So, last one, ang pagsamba po natin ay pinagsikapan po natin na makapag-start po tayo eksaktong alas 8. So yun po yung napagkasunduan para mayroong justice doon sa mga dumating ng 7:30 tapos 8 yung start. Ito talaga po, 8 talaga. Pag 8 na, mag-start na po tayo. So you can come as early as 7:30 para po sa prayer ministry. Pag dumating po kayo ng before 8, yun po yung para sa prayer ministry. Pwede po kayong lumuhod dito po at ipanalangin yung lahat ng gusto natin, especially po yung para sa church. So yun po yung ating pong gagawin. Mayroon pong short council meeting after service ang lahat po ng council members. Pag-pray natin, si Pastor Andoy po, speaker po siya sa San Narciso, kasi Pastor Regan, speaker po siya ng San Rafael ngayong araw na ito. Sama-sama po tayo yung yumuko at tayo po ay dalangin. Hallelujah. Kinikilala na mayroong isang Ama, mayroong isang Diyos na buhay at makapangyarihan, Diyos na nagmamahal sa amin, Diyos na hindi nangiiwan sa lahat ng panahon ay nandyan para sa amin. Panginoon, aming Ama, narito po kami upang ibigay ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba. Wala kang katulad. Hindi ka nagbabago. Ikaw ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na lumikha. Ikaw ang Diyos na nagligtas. Ikaw ang Diyos na nagpapala. Ikaw ang Diyos na nagsusustain sa amin. Ikaw ang Diyos na gumagabay upang hindi kami mapahamak. Makita namin lagi ang daan na pinagdadalan mo sa amin. Maraming salamat po. Salamat
sa maraming tagumpay na ipinagkaloob mo. Alam po namin na hindi po kami exempted sa mga pagsubok at problema. Pero maliwanag sa aming pananampalataya na mayroong Diyos na hindi niyo po kami pababayaan. Nandyan kang lagi. Kung pinayagan niyo po kami na dumaan sa mga pagsubok, ikaw pa rin ang nagbibigay ng lakas upang kami ay magtagumpay. At ikaw pa rin ang Diyos na nagbibigay ng solusyon kung paano po kami magtagumpay. Lalong-lalo na po sa larangan ng pagkakasakit, narito po kami. Alam po namin na hindi ka lang Diyos na tagapagligtas. Ikaw rin ay Diyos na nagpapagaling. And we come to you, God. We are asking your healing touch today. You are our Jehovah Rapha, the one who heals. And by the power of your stripes on the cross, by the power of your holy blood shed at Calvary, we claim healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hindi lamang kaming nandito sa loob ng sanctuary. Maging sila na kasama namin online. Maging sila na kasama namin, Panginoon, na nasa ibang lugar. Maging sila na ipinapanalangin ng mga nandito. Lord God, continue to bless us. Yakapin niyo po ng mahigpit ang lahat ng iyong mga anak na nakikipagtakpo sa iyo sa pamagitan ng pagsambang ito at ng panalangin na ito. Pagpalain niyo po kaming lahat. At inaangkin namin, Panginoon, sapagkat sinimulan namin ang linggong ito sa isang pagsamba. Inaangkin namin ang matagumpay na mga araw na ipagkakalob mo po para sa amin. Pagpalain niyo po kaming lahat at sa iyo namin itinatagubilin ang kabuuan ng aming pagsamba. Ito po ang aming mga samo at panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen.
Ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga batang ito na nasa inyong harapan. Salamat po sa kanilang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isa sa kanila ay lagi niyo po, Panginoon, iingatan sa kanilang paglalaro, sa kanilang pag-aaral. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng katalinuhan. Ilayo sa anumang mga kapahamakan, sa anumang mga sakit karamdaman. At sa mga may mga sakit karamdaman, Panginoon, na mga bata, Lord, I pray healing upon them, O Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, na inyo po, Panginoon, pagalingin ang kanilang mga sakit karamdaman, alisin ang anumang kanilang nararamdaman. Hipuin niyo po sila na inyong mapagpalang kamay. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw ay ipiprovide nyo yun, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa ng mga batang ito. Lagi nyo po silang iingatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Job chapter 38 verses 1 to 7 and 34 to 41. Na magkagayoy sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi, sino to na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Bigkisin mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki, sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sino naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon na magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga? Mailalakas mo ba ang iyong tinig hanggang sa mga alapaap upang takpan ka ng saganang tubig? Makapagsusugo ka ba ng mga kidlat upang magsiyaon at magsabi sa iyo, nangarito ka kami? Sinong naglagay ng karunungan sa mga pinakaloob ng bahagi? O sinong nagbigay ng kaalaman sa pag-iisip? Yon ng mga botelya ng langit. Pagka ang alabok ay napuputik at ang mga bugal na nanganganikit na maigi. Huhuli ka ba ng mga huli na ukol sa liyong babae? O bubusugin mo baga ang kagutuman ng mga batang leon? Pagkat sila ay nagsisihilig sa kanilang mga lungga at nagsisitahan sa guwang upang bumakay, sinong naghahanda sa uwak ng pagkain niya, pagka ang kanyang mga inakay ay nagsisidaig sa Diyos at nagsisigala sa kakulangan ng pagkain? Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa, sa pangalawang pagbasa, sa Marcos chapter 10 verses 35 to 45. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya ay nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig niyong sa inyo'y aking gawin? At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami, ang isay sa iyong kanan at ang isay sa iyong kaliwa, sa iyong kaluhalatian. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi nyo nalalaman ng inyong hinihingi. Mga kainom baga kayo sa mga sarong aking iinuman, o mga babautismuhan sa bautismo na binautismo sa akin. At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman nyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin, ay babautismuhan kayo. Datapwat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa
ay hindi ako ang magbibigay, datapwat iyaon ay para sa kanila ng mga pinaghahandaan. At nang marinig ito ng 10 ay nangangapasimula silang magalit kay Santiago at kay Juan. At sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sa kanila'y sinabi, "Nalalaman nyo na yaong ang mga inaaring mga pinuno ng mga hentil ay papanginoon sa kanila at ang sa kanila ay mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapwat sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sino mang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod nyo. At ang sino man sa inyo ang mag-iibig manguna ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay sa kanya yung buhay ng pangtubos sa marami." Pagpalain tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. Your very word is spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you.
Sige po, mas malakas na palakpak kay Lord. Amen. Nagpapatuloy po tayo sa pagkilala sa mga laiko na katuwang na mga manggagawa sa pagsusulong ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa. At ang buong buwan ng October ay kinikilala ng ating simbahan na Leyte Month. At ngayong Sunday po na ito ay itinaga natin na Mayap Sunday. Kaya po ang ating tagapagsalita ay ang Pangulo ng Mayap, Brother Brian Court Dalit. Nakakaba po pala ako tumayo dito sa harapan. Yan, God's morning po sa ating lahat. God's morning po. God is good. And all the time. Yan. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon. Dahil sa araw na po ito, dumaan po ako bilang bata, katulad nila. Dumaan po akong kabataan. At ngayon pong Mayap, first time ko pong tatayo dito para mag-share po ng mensahe ng ating Panginoon. Yan. Nakakaba naman po talaga sa first time, tama po ba? Pero hindi hinayaan ng Panginoon na kumilos yung kaaway sa aking buhay para hindi ko po ihayag yung mensahe ng Panginoon na ipaparinig niya po sa atin. Yan, tinanong ko nga po si Pastor kung ano pong attire yung kailangan pong isuot kapag first time. Sabi, gagayahin ko nga po sana si Brother Amor dati yun naka-coat na hindi pinagpapawisan, pero parang hindi ko po ata kaya. Yan. Kamustahin po muna natin yung mga katabi natin. Pasabi po sa ating mga katabi, kapatid. Sige po, kapatid. Salamat. At andito ka ngayon. Kapatid, sa araw na ito, ikaw ang pinakamagandang nakita ko. Yan. Kapatid, huwag ka sanang makatulog at huwag ka sanang magsiselfon sa oras ng simbahan. Palakpakan po natin yung Panginoon. Yan. Yan. Ang aking mensahe po sa linggong ito ay pinamagatan ko pong God is in control. Sino po sa inyo ang naniniwala na kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay? Taas po natin ating kamay. Amin po ba yun? Yan. Ang pagbubulay-bulayan po natin ay yung binasa po sa Lumang Tipan na matatagpuan sa aklat ni Job, Kabanata 38, talata 1 hanggang 7 at talata 34 hanggang 41. Ganito po ang sinasabi. Basahin ko po uli. Ang sagot ng Diyos kay Job. Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan, tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko sa iyo'y sagutin, ikaw ay magsabi, nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panukulang bato? Noong umagang iyon, ang mga bituin nag-awitan at ang mga nilalang sa langit ay tuway nagsigawan. Verse 41. 34. Ang mga ulap ba'y iyong mauutusan upang sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Mauutusan mo ba ang langit, ang kidlat na ito'y kumislap? Sumunod naman kaya sa iyong mga atas? Sino ang nagsasabi sa mga ibong ibis kung kailan tataas ang ilog Nilo? At sino ang nagpapabatid sa tandang upang ibadya ang pagdating ng buwang liwayway? Sinong makakabilang sa ulap na makapal o makapagpapataob nito upang bumuhos ng ulan? Ang ulan na sa alabok ay babasa. Kapag iyon ay natuyo, magiging matigas na lupa. May hanap mo ba ng pagkain ng mga leon?
upang mapawi ang kanilang gutom, habang sila'y naroon sa kanilang taguan, at wari bang pagkain kanilang hinihintay? Sino ang magbibigay ng pagkain sa mga ibon? Sino ang bumubusog sa kanilang inakay at nagugut? Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Tayo po ay manadaling manalangin. Ang Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo po sa aming lahat. Hayaan niyo po na ikaw ang siyang manguna. Itago niyo po ako sa inyong likuran upang ipahatid ang mensahe na nanggaling sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Lang po. Wala pong pamunas. Makapawis po kasi dito sa... Yan. So good morning po again sa ating lahat. Yan. Mga kapatid, kilalanin po muna natin kung sino si Job. Sino pong nakakilala kay Job? Yan. Si Job ay isang mabuting tao na nagmahal sa Panginoon at sumunod sa kanyang mga utos. Siya at ang kanyang asawa ay may 10 anak at mayroon siyang maraming kawan ng hayop at maraming kayamanan. Sa madaling salita po, sagana yung buhay ni Job. May masayang pamilya at madaming kayamanan na kanilang pinagsasaluhan. Tinulutan ng Panginoon na masubukan ang pananampalataya ni Job. Nakaranas si Job ng mahihirap na bagay. Isang araw, marami sa mga hayop ni Job ang ninakaw. Kalaunan ay tinupok ng sunog ang lahat ng ari-arian ni Job at namatay dito ang kanyang mga lingkod at iba pang mga hayop. Pagkatapos ay giniba ng isang bagyo ang bahay ng anak na lalaki ni Job. Nasa loob noon ang mga anak ni Job at lahat sila ay namatay. Walang natira kay Job at sa kanyang asawa kundi ang kanilang kalusugan. Malungkot si Job at ang kanyang asawa na wala sa kanila ang lahat, pati ang kanilang mga anak. Ngunit may pananampalataya pa rin si Job sa Panginoon. Hindi niya sinisi ang Panginoon sa mga nangyari. Pagkatapos ay nagkasakit si Job ng malubha. Binalot ng masasakit na pigsa ang kanyang katawan. Imagine niyo po kung gaano kasakit yung isang pigsa. Paano na lang kayo yung sobrang dami? Yan. Nagtaka si Job at ang kanyang asawa kung bakit nangyayari ang lahat ng masasamang bagay na ito. Nagsalita ang Panginoon kay Job at ipinakita niya rito ang mundo, ang mga bituin at ang lahat ng bagay na nabubuhay. Tinuruan ng Panginoon si Job ng isang mahalagang aral. Ang lahat ng bagay ay nilikha upang tulungan ang anak ng Ama sa langit na malaman ng tungkol sa kanyang anak na si Jesucristo at sumunod sa Kanya. Nagsisi si Job at hiniling niya sa Panginoon na patawarin siya sa kanyang pag-aalinlangan. Nangako siyang magtiwala sa Panginoon. Alam ng Panginoon na minahal siya ni Job. Pinagaling niya si Job at biniyayaan niya ito ng mas maraming anak at 2 beses ng dami ng kayamanan na mayroon siya noon. Yun po ang kwento ni Job. Sino po sa inyo ang nakaka-relate sa kwento ni Job? Minsan po ba naranasan nating dumaan sa tinatawag na 0 days? Alam niyo po yung 0 days? Yung as in wala. O yung sobrang tumal na araw. Yung nakakaranas tayo na kahit anong pagsisikap natin sa buhay, parang walang pag-asa. Kahit anong kayod natin, parang walang nangyayari. Yung tipong kahit anong sikap mo, ialay mo lahat yung dugo at pawis mo, baon pa rin. Hindi nakakaahon kahit anong pagsusumikap. At dumating na rin po ba kayo sa punto sa inyong buhay na nawalan na tayo ng gana o nawawalan na ng kumpiyansa sa sarili para magpatuloy? Yung mga problemang hindi masolusyonan agad, pwede kayang iwasan po. Yung mga problemang hindi masolusyonan. Kalakip ng araw-araw nating buhay ay ang mga problemang ito. Kaya mapapatanong na lang tayo kay Lord na, Lord, bakit naman ganito yung pinaparanas niyo sa akin? Sa amin?
Lord, bakit ang unfair? Bakit sila ganito? Bakit sila ganyan? Bakit naman ganun, Lord? Dumating na rin po ba sa point natin na ikinumpare natin yung sariling buhay natin sa buhay ng iba? Yung nakisawsaw tayo at pinapakailaman natin yung buhay nila? Minsan po ba naisip natin yung mga bagay na yon, ang tanungin ang ating Panginoon kung bakit ganun yung mga nangyayari sa atin? Nasubukan na po ba natin? Siguro minsan nasubukan natin pero syempre hindi natin aamitin. Yan. Na-imagine niyo po ba yung katayuan at yung sitwasyon ni Job nung mga araw na yon? Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang mararamdaman niyo kapag nasa sitwasyon na kayong ganun? Ano po kaya ang mga gagawin niyo? Malamang marami po siguro sa atin na hindi makakayanan yung ganong pangyayari sa buhay. Lalo na kung nasanay tayo sa masaganang buhay, yung halos nasa iyo na ang lahat. Yun. Hindi po ako si Daniel Padilla. Tapos sa isang iglap, nawala. As in, wala. Sabi nga nila, di bali ng manakawan, wag lang masunugan. Yan. Magagawa pa rin po ba kaya nating magtiwala sa Panginoon? Kung sinubok niya tayo tulad ng pagsusubok na pinaranas niya kay Job. Sige po kapatid, tanungin po natin yung mga sarili. Tanungin po natin, kaya ko kaya? Tingin po na, kaya ko kaya? Yan. Parang napakahirap po, no? Na halos iparanas sa'yo lahat ng hirap at sakit, mawalan ng mga mahal sa buhay, mawalan ng yaman, mawala ang lahat-lahat ng naipundar, tapos sasabayan ka pa ng pagkakasakit at komplikasyon na nakakasama sa kalusugan. Parang hirap po, no? Yung mawalan lang po ng pambayad sa kuryente, sa tubig, sa internet, yung pambili ng ulam mo mamayang tanghali, mamayang gabi, ang hirap na po kaya, no? Paano pa kaya kung pag nagkasabay-sabay yung problema po natin? Kaya po kaya nating tayuan? Yun. May mga aral po na nais iparating yung kwento ni Job sa araw na ito. Una, magpasalamat. Pangalawa, magkaroon ng matibay na pananampalataya. At ang pangatlo, maniwala at magtiwala na God is in control. Yan. Unang aral po sa kwento ni Job ay yung matuto pa tayong magpasalamat. Magpasalamat kung ano yung meron tayo ngayon. Malaki man yan o maliit. Marami man o kakaunti. Lahat ng ito ay nanggaling sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Yeah. Be proud and thankful kasi pinaghirapan po natin yung mga yan. Sabi nga nila, pag impose mo daw yung achievement mo sa social media, mayabang ka na. Which is hindi po. Kasi pinaghirapan po natin yan eh. Tama po ba? Yeah. Agree po ba kayo sa akin na ang perks ng nagsimula sa wala ay hindi natatakot mawalan kapag nagkaroon na? Tama po ba? Yan. Mag-ulam nga, alam po tayo ng paborito kong sardinas na may sotanghon. Kahit araw-araw, ang sarap. Yan. Kaya wag po tayong makalimot na magpasalamat kapag nakamtan na natin yung mga bagay na pinapanalangin natin noon sa Kanya. Kasi karamihan po sa atin, pero hindi ko naman po nilalahat, na kapag wala tayong bagay na ganito, dasal tayo ng dasal. Na sana po, Lord, magkaroon po ako ng ganito. Sana po, Lord, maranasan ko po yung ganito. Pero, nung nakuha na natin yung matagal natin pinapanalangin, inakalimutan natin ang Panginoon. Meron po ba sa inyong ganon? Pero hindi ko naman na po ididiin. Pero, sinamahan ka niya nung wala ka pa, pero lalong-lalo na dapat, isama mo siya nung meron ka na. Kaya dapat po lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Ang pangalawang aral naman po ay ang magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya. Kamusta po ba ang pananampalataya natin, mga kapatid? Masasabi po ba natin na matibay ang faith natin? Maipapakita po ba natin yung faith natin sa Panginoon kung sinusubukan niya
kung gaano ito katatag sa pamamagitan ng mga pagsubok at problema sa buhay. Sa totoo lang po, sa panahon ngayon, kapag problemado ka ng Lunes, galit na galit ka, problemado ka, umabot ng Martes, isip ka ng isip, umabot ng Merkules, Huwebes, Bernes, Sabado, pagdating ng Linggo, magsisimba po ba kayo? Kasi problemado ka eh. Lunes hanggang Sabado. Inisip mo na rin sigurong idamay yung Linggo para isang linggong paghihirap. Sa totoo lang po, ito po pala, mas pipiliin po ba nating magsimba o magmukmuk sa 4 na corner ng ating bahay? Sino po dito yung ganon? Dapat po hindi ganon. Matuto po tayong dumulog sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Aminado naman po tayo at alam natin na masarap maglingkod at magpuri sa Panginoon kapag masaya ka. Pero sa tingin niyo po ba, agree po ba kayo sa akin na mas masarap maglingkod kapag down na down ka? Bakit po? Kasi po yung puso natin sugatan, yung isip natin magulo, yung katawan natin ay pagod, at yung bulsa natin ay butas. Joke lang po. Yan. Lahat ng emosyon, mailalabas mo, maiiyak ka na lang sa hirap, pero mas nararamdaman mo na nandyan yung Panginoon na hindi ka nag-iisa. Mga kapatid ko sa pananampalataya, sa tulong niya at sa pamamagitan niya, ang lahat ng humarang ng problema sa buhay mo ay malalagpasan natin sa pamamagitan niya. Sapagkat meron tayong Diyos na buhay, na laging nakaagapay at nakatingin sa atin sa lahat ng pagkakataon. The more na naglalagablab yung faith natin is the more na malalagpasan natin yung mga pagsubok. Mga pagsubok na ipinaranas niya sa atin. Patibayin natin ang mga pananampalataya natin mga kapatid. Walang bayad po yun pero may sukli. At ang huli pong aral ay ang maniwala at magtiwala na God is in control. Based on my experience po, dumanas po ako ng sobrang daming ups and downs na halos umayaw na ako. Pero lahat ng ito ay napagtagumpayan ko sa pamamagitan ng mga panalangin. Prayers works all the time. Proven and tested ko yan. At alam ko po na, alam nyo rin po yan na lahat ng bagay ay nadadaan sa lahat ng panalangin. Magmula nung tinanggap ko si Jesus na aking Diyos na at tagapagligtas, ay di niya na ako pinabayaan mula noon. Kaya madami-dami akong ipinanalong silent battles na ako lang ang nakakaalam. Ihalintulad ko ang karanasan ni Job na nawala lahat pero naniwala at nagtiwala ako sa Panginoon. Kaya bilang pabuya ay pinagaling niya ito at biniyayaan niya pa ito ng mga anak at 2 beses pa ng dami ng kayamanan na mayroon siya noon. Hindi po natin masukat kung gaano kaalawak at kalaki ang pangarap ng Panginoon para sa atin. Kung ito lang po yung pangarap natin, ito po yung pangarap ng Panginoon para sa atin. Hindi po ito, ibigay lang po natin lahat sa Kanya at siya na ang bahala. God is in control. Wala tayong karapatang magreklamo kasi alam niya ang lahat na mangyayari sa atin kahit nung hindi pa tayo pinapanganak. Amen po ba yun? Sabi nga niya po sa verse 2, sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Yan po ang sagot ng Panginoon kay Job sa pamamagitan ng isang malakas na bagyo. Just imagine po kung paano sila matutulog at gigising ng kanyang asawa ng mga panahong yun na sinasabong sila ng mga pagsubok. Ang hirap po talagang isipin, malamang pag tayo yun, may na-depress na sa atin o kaya isipin na lang nating magpakamatay. Wag naman po. Pero hindi po. Naging firm po si Job sa kanyang asawa at ang kanyang asawa sa ating Panginoon. Humingi sila ng paulit-ulit na tawad.
wala na po siguro silang buang bibig ni Job at ang kanyang asawa nung araw na yon, kundi ang mag-sorry sa ating Panginoon. Kasi nag-alinlangan po sila eh. Man. Mga kapatid, dumaan man po tayo sa ganito kabigat na suliranin na maging still pa rin po tayo kay Lord. Kasi nga po, di naman siya nagbibigay ng problema na hindi natin kayang lagpasan. Amen po ba yun? Sa pamamagitan niya, makakamtan din natin ang matamis na tagumpay dahil siya lamang ang susi sa lahat. Di ba po, isa sa mga pangako ng Panginoon sa atin na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Just imagine kung gaano katindi yung pagmamahal at pagtitiwala ni Job sa ating Panginoon. Bagamat nagawa niyang mag-alinlangan, ay andon pa rin at naglakas loob siya na humingi ng tawad sa ating Panginoon. Tunay ngang mapagpatawad si Lord. Kasi kahit anong kasalanan ang magawa natin, o kung ano man po yung masabi natin sa Kanya ay andyan lamang po siya. Handa niya tayo muling tanggapin. Hindi nagbabago ang Panginoon. Tayo lang ang pabago-bago. Kaya kung feeling natin na pinabayaan na tayo ng Lord dahil sa problemang mga dinaranas natin ngayon, ay nagkakamali po tayo dyan. Hindi siya lumayo sa atin. Tayo lang po ang lumalayo sa Kanya. Kaya di pa huli ang lahat para humingi ng tawad. Tulad ni Job, nagsisi siya sa mga pinagagawa niya at hiniling niya sa Panginoon na siya ay patawarin dahil sa kanyang pag-aalinlangan. Share ko lang po, nung mga panahon na nag-struggle kami sa buhay, talagang mahirap naman po kasi na kung yung nikita po natin ay sapat lang sa pang-araw-araw. Yung, alam niyo po yung walang extra, yung sakto lang. Yung wala kang pambili ng ganto, wala kang pambili ng ganyan. Wala kang pang samgyup, mga ganun. Wala kang pang milk tea. Wala kang pang load. Free data ka lang. Yeah. Pasalamat nga po kila mama at papa eh. Pero nagtataka pa ako kung saan sila kumukuha ng pang-araw-araw namin noon. Araw-araw. Imagine nyo lang po na yung sakto lang pero naitaguyod nila yung pamilya namin. Yan. Tanda ko pa nga po noon nung yung sinasabi nila sa amin ng kapatid ko na kapag hingi kami ng hingi ng pera, alam ko po na rinig nyo rin po sa mga magulang nyo to na hindi naman, sorry for the word po hindi naman po kami tumatain ng pera. Hindi namin pinupulot yan. Narinig nyo po ba sa mga magulang yan? Yung mga panahon na hingi kayo ng hingi ng pera. Yan. Tapos may kasama pang palo. Ngayon po kasi hindi na pwedeng pumalo eh. May tulpo na po kasi. Kaya every drop counts po noon. Kaya nga, siyempre sa pananampalataya namin sa Panginoon, andito na kami. Andito na kami sa buhay na sakto lang na meron. Dapat humble lang. Yan. Sa panahon ngayon, kami naman po yung tutulong sa kanila. Siyempre, dala rin po ng pananampalataya, makilala mo po yung asawa ko po ngayon. Ito po siya sa harap. Yan. Isa sa mga magandang blessing siya na yung bunga kapag matibay yung pananampalataya at panalangin. Yan. Ganda na eh. Kinilig po ako bigla. Yan. Kaya nga po, nung meron na kami, panahon naman po para kami yung tutulong sa kanila. Sa panahon ding yun, di ako nawalan ng pag-asa at lagi kong isinasaisip na better days are coming. Tulad nga po ng sinasabi ni Pastor palagi is the best is yet to come. Kumbaga yung adventure, yung paglalakbay natin, yung takbuhin natin sa buhay, lahat ng magandang pinangako ng Panginoon sa atin ay nakakasalubong natin habang tayo ay nabubuhay. Yan. Kaya doon po nagmula yung life verse ko na Philippians 4:13. Kung alam nyo po yun na I can do all things through Christ who gives me strength. Yan. Dati, yun lang po yung pinangahawakan ko simula
high school, up to college, nung nagka-trabaho, na nagsimula ako sa trabaho na below minimum yung sinasahod ko. Hindi ko na po sasabihin kung ilan yon, pero sakto lang po siya na pambuhay, pang binata. Yan. Kulang pa, pero sapat yon kapag marunong ka mag-budget sa buhay. Yan. Yung 200 mo aabot hanggang susunod na sahod. Alam niyo po ba kung paano pagkasyahin yon? Huwag niyo pong gastusin. Yan. Mamamayat po talaga kayo doon. Pero, nung naulit po kami nung misis ko na magbasa ng Bible, kasi gabi-gabi po, nagbabasa po kami ng Bible, nakakabasa po kami ng mga 3 to 4 chapters. 2, 3, 4 chapters every night. Depende sa antok po namin yun. Pero tatapusin namin talaga yun. Dapat po pala, hindi lang ako nakapokus sa verse 13 ng Philippians, sa 4:13. Nabasa ko rin po kasi yung Philippians 4, chapter 4, verse 11 to 13. Ito po yung sinabi, hindi ko sinasabi ito dahil kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Verse 12, alam ko po kung paano maghigahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen po ba yan? Doon pa lang po sa may verse na yun, malalaman nyo na po kung paano po tayo mabubuhay. Magmula tayo sa wala, makapunta tayo sa meron, biglang down, ups and downs. Yun na po yung ups and downs ng buhay natin. Yan. So, maging sa mga kapatid ko po na nandito, tayo pong lahat, nais pong iparating ng ating Panginoon na tayo ay huwag mag-alinlangan sa lahat ng pagkakataon. Huwag tayong mangamba dahil siya na ang bahala. Tulad nga po ng mga aral ng kwento sa buhay ni Job, magpasalamat tayo sa Kanya, magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya at higit sa lahat ay maniwala at magtiwala tayo sa Kanya. Tulad nga po ng inawit ng praise and worship team natin kanina, na pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Doon pa lang po Talagang napakabuti po ng Panginoon na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kasi nga po, kontrolado niya ang lahat Ba't ka pa mag-aalinlangan siya na nga ang driver ng buhay mo. Di pa po huli ang lahat para bumalik at sumunod sa Kanya. Magsilbi po sanang aral ito na dahil tunay nga pong nagiging successful ang buhay kapag sinasabuhay natin si Kristo na ating sariling tagapagligtas. Dahil walang imposible kapag ang Diyos na ang gumalaw sa buhay natin. Hayaan lang natin na ang Diyos ang magsilbing direksyon sa ating paglalakbay. Naway madami po tayong napulot na aral sa araw na ito at mag-reflect sa ating kanya-kanyang buhay. Ang mga aral na narinig natin ngayong umaga ay sabay-sabay po nating sabihin na God is in control. 1, 2, 3. God is in control. Muli po, maraming salamat po sa ating Panginoon dahil ginamit niya po akong instrumento upang ihayag ang mabuting balita na nagmula sa Kanya. Sabi nga po nila, ito po yung isang sangkap ng sapat yung andyan ka lang nakikinig, pero mas maganda rin po pala sa pakiramdam na naghahayag ka ng mabuting balita. Naiyak tuloy ako. Yan. Yeah, God bless and have a blessed day ahead. Sa Kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Diyos na nagbibigay ng binhi tatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, narito po ang aming pagkilala, pagpapasalamat at paghahandog. Alam po namin na sa iyo po galing lahat ito. Nawa, natagpuan mo pong katapatan ng bawat isa na magbabalik ng para sa iyo. Mula dito, Panginoon, kami po ay nagdideklara ng mas masaganang pagpapala para sa lahat. Ibalik niyo po sa bawat isa, maging sa mga online givers, ang mga pagpapalang ito ng siksik, iliglig at maapaw. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Para sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, I trust in God.
nararamdaman ng maganda at iba't ibang kulay. Ako'y walang alinlangan, ang Ama sa aking magbibigay. Umaasang ako'y abayan, tiwala ko sa Kanya'y matibay. Kaluluwa ko'y ingatan ng aking Ama sa Tayo pong kalangitan. lahat ay tumayo. Magtitiwala, maging yungib, kahirapan tikman, sa luwalhati, usa ko na, siya ang sa aking magpapala. Umaasang ako'y abayan, tiwala ko sa Kanya'y matibay. Kaluluwa ko'y ingatan ng aking Ama sa kalangitan. Aming Ama, katulad ng aming inawit, lubos at matibay ang aming pagtitiwala sa iyo. Buo ang aming pag-asa na ikaw ay lagi naming kasama. Alam po namin sa pamagitan ng aming pananampalataya that you are in control. Sakop mo ang lahat ng bagay. Kontrolado mo ang lahat ng bagay. Minsan, katulad ni Job, dumadaan po kami sa mabigat na pagsubok. Pero kung pinayagan niyo po na dumaan kami, ang ibig sabihin, mayroon ka pong malaking dahilan. Bahagi ng pagpapatibay niyo sa amin. Sapagkat inihahanda niyo po kami sa mas malaking paglilingkod at sa mas malalawak na paglilingkod at sa mas malalaking pagpapala. Salamat po. Sabay-sabay niyo po na niremind po kami sa pamagitan ng iyong mga salita sa iyong anak na ginamit na napakabuti mo at patuloy kang humahawak at kumikilos sa amin hanggang kami po ay magtagumpay. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming Pangulo ng Young Adults, ang kanyang may bahay, ang kanila pong buong pamilya, at lahat ng mga kabataang may gulang sa pagkilala namin na ito po ay araw, linggo ng pagkilala sa kanila. Sa lahat ng mga laiko na kabahagi ng iyong ministeryo sa Castillejos United Methodist Church, salamat po sa kanilang buhay at paglilingkod. Alam po namin na nandyan ka para sa aming lahat. Narito po kami, nakaluhod man kami o nakatayo, higit sa lahat, ikaw po ang nakakaalam ng aming kalagayan. Pagpalain niyo po ang bawat isa ayon sa kanila pong mga ipagkakaloob mo yung matagal na naming hinihiling. And I declare, O God,
we are receiving answered prayers mula sa iyo. Salamat. Nagtatalaga ng aming mga sarili. Gamitin niyo po kami sa iba't ibang paglilingkod sa iyong ubasan, sa iyong kaharian. Maging pagpapala kami sa marami. Patuloy na makita ang iyong mukha sa amin. Madama ng mga taong nakakasalamuha namin ang iyong pag-ibig sa pamagitan namin. Salamat, salamat po ng marami. Kakibat, kasabay ng paghahain namin ng mga personal prayers namin sa iyo na alam po namin tutugunin mo. Itong aming mga panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Mga kapatid, sumaatin lagi ang pag-ibig ng Diyos na hindi kumukupas. Pag-ibig para sa lahat. Pag-ibig na walang hanggan. Sumaatin din ang kanyang lubos na kapangyarihan na sa Diyos, sa kanyang makamay, walang imposible at pangyayarihin niya ang lahat para sa atin. Tanggapin din natin ang kanyang mga pangako, masaganang pagpapala, ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Tapos na po ang ating pagsamba. Mayo tayo ng taglay ang kanyang mga biyaya at pagpapala. God bless us more. Hello. Para po sa lahat ng mga Mayaf, punta po tayo dito sa harap. Picture po tayo. Mayaf po. Edad 24 hanggang 45. Tama. Tara po, picture po tayo dito. Tapos po, yung mga kabataan po natin ay meron pong mga tinitinda. Suportahan po natin sila para po ito sa kanilang mga gawain. Mga Mayaf po, President Brian. Jeremy and Ira, sama po kayo. Mr. Lester, kabataan ka ba, Maya? Mga kabataan din po maiwan, may practice po tayo.
Mayap, picture daw, Mayap. Mayap, picture daw, Mayap. Beles, bye. Birthday girl, let's go. Birthday